Kabanata 6656-6660, Fujiwara Masai, isang collateral branch ng royal family ng island nation. Kilala bilang royal family ng isla na bansa, ang Masai Fujiwara ay hindi maaabot ng mga ordinaryong tao sa mga tuntunin ng mga kwalipikasyon at mapagkukunan. Kahit na ang mga matataas na uri ay maaari lamang humawak ng kandila dito. Si Masai Fujiwara, na dumating upang suportahan si Tokugawa Shingen ngayon, ay hindi sikat, ngunit ang kanyang martial arts heritage ay nagmula sa maharlikang pamilya ng isla na bansa, na hindi inaasahan. At ang mga taong katulad niya ngayon ay nararamdaman na ang lakas ni Harvey York ay nakakatakot, na nagpapaliwanag ng problema. Para naman kay Shota Tojo, na natalo noon, naramdaman niyang nagsisimula na namang sumakit ang kanyang mukha sa sandaling ito. Nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso, buti na lang at hindi ginulo ni Harvey York ang kanyang sarili na parang payat. Kung hindi, maaaring mas malungkot ang kanyang kamatayan kaysa kay Nobito Nishino. Tulad ng para sa iba pang mga masters ng island country genre, ang lahat ay mukhang kamangha-manghang. Si Harvey York ay napakalakas at kayang lumaban, kahit na natalo ang isang master ng espada. Gayunpaman, sa kamalayan ng mga taga-isla, ang taong si Harvey York ay nakipaglaban sa daan-daang mga trick sa Juggernaut, at sa wakas ay nanalo ng tagumpay sa isang sneak attack. At si Nobito Nishino ang una sa 3 pinuno ng Shinto School sa islang bansa. Gaano man siya kasama, kaya niyang labanan si Harvey York sa 12-12 ng galaw, di ba? Ngunit ang gayong madaling pagkatalo ay talagang nagpapaisip sa mga tao kung ano ang sasabihin. Lalo na si Ishmael Abe, inaasahan niyang papatayin si Harvey York, ngunit nang makita ang kamahalan ni Harvey York, tuluyan na siyang natigilan. Ganyan ba talaga siya kalakas? Hindi ba mas mababa ang mga tao sa Great Country Highways sa mga taga-isla? Paano niya nagawa ito? Paano niya nagawa ito? Hindi ako sang-ayon. Sa sandaling ito, si Ishmael Abe ay puno ng ayaw. Buong buhay niyang lumaban, pero aso pa rin siya sa harap ng mga taga-isla. Napakabata pa ni Harvey York, bakit niya tatapakan ang ulo ng mga taga-island nation? Ngunit sa sandaling ito, hindi napansin ni Harvey York ang mga pagbabago sa mga ekspresyon ng mga taong naroroon, tinapik-tapik lang niya ang pulang kabaong sa kanyang harapan, at mahinang sinabi, gusto kong ilayo si Ivan Xavier ngayon, sino pa ba ang hindi sigurado? Magpatuloy, magaling din ang pakikipaglaban sa gulong. Okay lang na umatake sa grupo. Isa, Harvey York, kunin mo. Ang Full Moon Night at ang rurok ng Forbidden City ay walang kabuluhan. Ngayon, sa madugong piging ng kasal na ito, pamamahalaan ko ang mundo ng martial arts ng isla. Mayabang. Mayabang to the extremo. Ngayon, hindi lamang na-provoke ni Harvey York ang Shinto School, kundi pati na rin ang buong martial arts world ng islang bansa. Ang 6 na pangunahing sekta at 5 dakilang pamilya ng hari ay nanginginig sa galit sa sandaling ito. Bakit? Bakit ang mga ordinaryong Great Country H na tao ay maglakas loob na magsabi ng mga ganoong bagay? Ito ay pagpapakamatay. Napabuntong hininga si Rodrigo Xavier, nakatingin kay Harvey York na puno ng paghanga ang mga mata. Bagamat sa plano ng pamilya Xavier sa Walls Inn, kikilos si Harvey York para agawin ang kasal at sirain ang kasal nina Ivan Xavier at Tokugawa Shingen, ang pamilya ng pamilya Xavier sa Walls Inn ay magkakaroon ng karagdagang benepisyo mula sa bagay na ito. Pero hindi rin inaasahan ni Rodrigo Xavier na hindi man lang nag-abalang si Harvey York ang punteriya ang Shinto School. Target niya ngayon ang martial arts world ng buong island country. Ngayon, maliban na lang kung may pagtanggol ng mga islander si Harvey York. Kung hindi, mula ngayon, ang mundo ng martial arts ng bansang isla ay magiging isang pangungulila na aso sa harap ng mundo ng martial arts ng Great Country H. Ang lalaking ito na si Harvey York ay hindi lamang gustong pumatay, ngunit pinapatay din ang kanyang puso. Tinitigan ni Tokugawa Shingen si Harvey York, ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang madilim sa isang iglap. Napakayabang niya, pero hindi niya akalain na makikilala niya ang isang taong mas mayabang pa sa kanya ngayon. Kung hindi mo papatayin si Harvey York ngayon, hindi niya talaga kailangang matong. Harvey, sa pag-iisip nito, lumakad palabas si Tokugawa Shingen ng may panunuya. Ordinaryong tao ka lang, gusto mong hamunin ang martial arts ng buong isla nating bansa. Kwalipikado ka ba? Kung hindi dahil sa young master ng island country na gustong magpakasal ngayon,
hindi niya gugustuhing mabahiran ng dugo ang kanyang mga kamay. Sa ngayon, pwede kang saksakin ng isang daliri ni Young Master hanggang mamatay. Bagamat si Tokugawa Shingen ay hindi gustong makipaglaban sa Harvey York ng direkta sa sandaling ito, umaasa siyang may gagawa ng hakbang upang subukan ang lalim ni Harvey York. Ngunit sa mga salita ni Tokugawa Shingen, mayroon pa ring uri ng mas mataas na paghamak. Ngayon, mayroon ka pang huling pagkakataon para hayaan ang babaeng nasa tabi mo na kusang pagsilbihan ang Young Master na ito. At lumuhad ka sa gilid at manood. Pakakawalan ka ng aking Young Master. Kung hindi, kailangan lang gumawa ng kilos ng aking Young Master, at ikaw ay tatadteren hanggang mamatay gamit ang isang random na kutsilyo. Nang marinig ang mga salita ni Tokugawa Shingen, lahat ng mga taga-isla na naruroon ay nagpakita ng kalahating ngiti. Mga taga-isla, ang kantang ito ay palaging paborito. Ang industriyang ito rin ang pinakamaunlad sa isla na bansa. Sa makatuwid, ang mga taga-isla na naruroon ay hindi naramdaman na ang mga salita ni Tokugawa Shingen ay kasuklam-suklam at kahabag-habag sa lahat, ngunit nadama na si Tokugawa Shingen ay isang mapag-init na tao. Mukhang walang pakialam si Harvey York. Nang makitang hindi tumugon si Harvey York, lahat ng mga Panginoon ng 6 na pangunahing isla ng bansa at ang 5 maharlikang pamilya ay sumulong sa oras na ito. Ang mga taong ito ay tiyak na hindi maglakas loob na harapin si Harvey York ng mag-isa. Ngunit sa kaso ng pag-atake ng grupong ito, lahat sila ay nagpakita ng matuwid na galit. Tila hanggat hindi alam ng mga bastos na Harvey York kung paano ibababa ang kanilang mga ulo, diretsyo nilang tadteren si Harvey York hanggang mamatay. Ano, magkasama kayo ngayon? Walang pakialam si Harvey York. Ito ay usap-usapan na ang 6 na pangunahing agos ng islang bansa at ang 5 imperial na pamilya ay nagmana ng diwan ng mga mandirigma ng islang bansa. Bilang resulta, ang tinatawag na Bushido Spirit ay walang iba kundi iyon. Tokugawa, tigilan mo na ang paggawa ng mga dahilan at pagsigaw dito. Ikaw ay walang iba kundi ang takot sa akin, hindi matapang na gumalaw, at nais na lumitaw ang basurang ito at subukan ang aking mga kakayahan. Kung ganoon ang kaso, huwag mong sayangin ang iyong oras. Kung tutusin, kayong mga taga-isla ay parang walang ibang ugali maliban sa pananakot sa mahihina at takot sa malalakas. Gayunpaman, nais kong ipaalala sa iyo. Sa napakaraming tao na magkasamang umaakyat, walang pakinabang ang manalo. Kung matalo ka, lahat ng martial arts circle ng iyong isla ay direktang gagawa ng kanilang mga sarili. Kung tutusin, ang buhay ay isang kahihiyan lamang. Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, medyo napahiya ang isang grupo ng mga taga-isla. Bagamat pangit ang sinabi ni Harvey York, may saysay naman. Napakaraming tao ang nagsasama-sama, maliban kung maaari silang manalo. Kung hindi, ang mundo ng martial arts ng isla ay hinding-hindi makakapagtaas ng ulo sa harap ng mundo ng martial arts sa mundo sa hinaharap. At kung wala ang martial world na kanilang ipinagmamalaki, paano mabubuhay ang mga taga-isla sa mundo? Bumaba ang ekspresyon ni Tokugawa Shingen, at hindi niya masyadong pinansin sa oras na ito. Sa halip, handa siyang iwagayway ang kanyang kamay ng diretsyo para mabaril ang mga tao. Ngunit pinigilan siya ni Masai Fujiwara ng isang tingin. Walang pakialam si Tokugawa Shingen tungkol dito, ngunit hindi niya magawa. Kung tutuusin, miyembro siya ng royal family ng isla na bansa. Dapat isaalang-alang ng mga miyembro ng pamilya ng gobyerno ng isla ang pangkalahatang sitwasyon at ang kinabukasan ng kabuuan. Bansang isla, kung ang walang ingat na pagkilos ni Tokugawa Shinjeri ay sum-ira sa buong mundo ng martial arts ng bansang isla, kung gayon ang mga pagkalugi ay mas hihigit sa mga natamo. Ano, hindi makaakyat? Napatingin si Harvey York sa grupo ng mga taga-isla na nakakunot ang noo sa harap niya na may sarkastikong ekspresyon. Hindi ba't laging mahilig magyabang ang mga taga-islang bansa, na walang kapantay sa mundo ang talino ng islang bansa? Matagal na bang umiral ang diwa ng Bushido sa islang bansa? Ano, ngayon, nakatayo ako dito mag-isa, kahit walang dala. Ayos lang kung wala kang lakas ng loob na lumaban mag-isa. Ngayon wala ka man lang lakas ng loob na umatake sa grupo. Ganyan ka na ba ketikot matalo? O, takot na ang bituka ng aso mo. Kung gayon umalis ka rito at lumuhad ka. Wala kang karapatang tumayo dito. Itinuro ni Harvey York ang mabahong kanal sa tabi niya, na bakas sa mukha niya ang disgusto. Nang marinig ang mga salita ni Harvey York,
ang lahat ng mga taga-isla na naruroon ay parang sinampal ng ilang beses, na may matinding sakit sa kanilang mga mukha. Lalong nagalit sila sa kanilang mga puso, na nais nilang patayin ng direkta si Harvey York. Ngunit si Ismail Abi at ang iba pang taong nakipag-ugnayan sa kaaway sa loob at labas ay natigilan lahat. Hindi nila maisip ito, saan nakuha ni Harvey York ang kumpiyansa na banta ang isang buong bansa ng mag-isa. Hindi ba siya marunong sumulat ng salitang takot? At tumingin si Yvonne Xavier kay Harvey York na may paghanga sa kanyang mga mata. Ito ay Young Master York. Ang isang kabayo na may isang braso ay kayang tumayo ng higit sa 10,000 tao. Ano ang mga taga-isla sa harap ng Young Master York? Tanga, malaking patak bagal. Bago makasagot si Tokugawa Shingen, nakita niya ang bagong sikat na war ghost na si Tenkei Seiichiro na humakbang pasulong, at ang kanyang figure ay nahulog sa gilid ng entablado. Mayroon siyang 2 kutsilyo ng island country na nakasabit sa kanyang baywang, isang mahaba at isang maikli. Sa sandaling ito, idiniin niya ang kanyang kamay sa hawakan ng kutsilyo, tumingin kay Harvey York, at nagsalita ng sarkastiko. Harvey, kilala kita. Sa lumang kabisera, nilusot mo ang aking ama sa kasuklam-suklam na paraan at sinira ang aking bagong pundasyon. Kamakailan lang, katatapos ko lang mag-retreat. Pipiliin ko ang pagkakataon na makipaglaban sa iyo. Ngayon, ang pagpili ng isang araw ay mas masahol pa kaysa sa pag-crash nito. Hayaan mo, Tianfeng Cheng-ichiro, ihatid ka. Habang nagsasalita, ikanaway ni Tianfeng Cheng-ichiro ang kanyang kamay, at nakita ang 2 bagong master na nagmamadaling may dalang isang set ng sinaunang battle armor, at direktang tinulungan si Tianfeng Cheng-ichiro na ilagay ang armor sa lugar. Malinaw, bagamat galit si Tianfeng Cheng-ichiro, hindi siya nawala sa isip. Alam niya na kung gusto niyang labanan si Harvey York, kailangan niyang ilabas lahat, kaya kinuha niya ang lahat ng bagong heirloom at isinuot. Tinitigan ni Harvey York ang sinaunang battle armor sa Tianfeng Cheng-ichiro, at mahinang sinabi, ang pagsusuot ng isang set ng mga shell ng pagong ay nagbibigay sa iyo ng walang limitasyong kumpiyansa. Maaraw ba ngayon? Tumigil na ba ang ulan? Sa tingin mo kaya mo? Ikaw, nang marinig ang mga salita ni Harvey York, galit na galit si Tianfeng Cheng-ichiro kaya nanginginig siya. Sa sandaling ito, hindi siya nagsasalita ng walang kaparinikan, ngunit natapakan ang mga talampakan ng kanyang mga paa sa lupa, at pagkatapos ay ang hininga sa kanyang katawan ay sumabog kaagad. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang Tianfeng Battle Armor ni Cheng-ichiro ay natatakpan ng pinaka-advanced na exoskeleton na damit sa kasalukuyan. Ang bagay na ito ay maaaring tumaas ang lakas ng labanan ng mga mandirigma, at ito ay katulad ng genetic science ng Estados Unidos. Sa panahon ngayon, masasabing open to the extreme ang Tianfeng Cheng-ichiro. Nang makita si Tianfeng Cheng-ichiro ng buong lakas, si Ismail Abi sa gilid ay walang kamalay-malay na nagsabi, Tianfeng-sang, ang batang ito ay hindi simple, sanay na siya sa palihim na pag-atake. Kailangan mong mag-ingat, Vice President Ismail Abi, huwag kang mag-alala. Ilang mga high-level executive ng Shindan sect ang nakarinig ng mga salitang iyon sa oras na ito na may mga pananabik na ekspresyon. Kahit na ang ating Tianfeng Cheng-ichiro ay hindi sikat, kami ay nagsasanay sa mga saradong pinto sa lahat ng oras na ito. Hindi pa katagal, nang bumisita ako sa isang konsorsyum sa Estados Unidos, pinahahalagahan ako ng kabilang partido at nagbigay ng isang set ng mga exoskeleton suit na binuo batay sa genetic science. Dagdag pa ang aming bagong ancestral battle armor, 2-2 superposition, pati na rin ang sariling combat power ni Tianfeng Cheng-ichiro at ang ating bagong mana. Sa sandaling ito, tiyak na mas malakas si Tianfeng Cheng-ichiro kaysa sa dating sikat na bagong master ng espada, si Tianfeng Shishilang. Bagaman may mga dahilan para sa pagpapala ng mga panlabas na puwersa, sa mga nakababatang henerasyon ng isla na bansa, maliban sa young master na si Tokugawa at ilang iba pa, sino ang makakapigil sa espada ng aking pamilya na si Tianfeng Cheng-ichiro? Ang lahat ng mga bagong master na naruroon ay kasalukuyang nagpakita ng walang hiya at mapagmataas na mga ekspresyon. Para sa kanila, hindi mahalaga kung gumamit sila ng panlabas na puwersa o hindi, basta't malakas si Tianfeng Cheng-ichiro. Sa martial arts world ng Island Nation, strength is everything, walang pakialam kung paano mo nakuha ang lakas na ito.
Ito ay medyo katulad ng nakakatawang katotohanan na mas mabuti ang maging isang putik kaysa isang mahirap na tao. Sa sandaling ito, inaabangan nilang lahat si Tianfeng Cheng-ichiro na makapaghiganti kay Tianfeng Shishilang, at makapaghiganti sa kanyang kahihiyan. Nakarinig ng mga paliwanag mula sa lahat sa Shindan sect, Ismael. Biglang natauhan si Abi, kaya ganyan. May kasabihan tayo sa Big Country H na hindi mahalaga kung itim o puti ang pusa, basta't nakakahuli ng daga, magaling na pusa. Parehong dahilan. Sa mundong ito, ang malaking kamao lamang ang huling salita. Nang marinig ito, ang lahat ng iba pang mga taga-isla ay nagkaroon ng takot na mga ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, nais ni Tianfeng Cheng-ichiro na maghiganti, kaya ang anumang paraan ay makatwiran. Hanggat kaya niyang manalo, hanggat kaya niyang patayin si Harvey York mag-isa. Kaya kahit ano pa ang kanyang asahan, nagtagumpay siya. Sa pag-iisip na ito, maraming taga-isla ang nagsimulang sumigaw para kay Tianfeng Cheng-ichiro. Nang makita ang magulong kapaligiran ng mga tao sa paligid ng island country, tumawa si Tianfeng Cheng-ichiro, at pagkatapos ay direktang kinuha ang mahabang kutsilyo ng island country mula sa kanyang baywang gamit ang likod ng kanyang kamay. Matalas ang talim ng mahabang kutsilyo ng island country, may bakas ng dugo, na parang nakainom ng dugo sa loob ng maraming taon at hindi nahugasan. At hawak ang mahabang espada ng island nation na ito, ang espiritu ng pakikipaglaban ni Tianfeng Cheng-ichiro ay lalong nanginginig. Young Master York, mag-ingat ka. Nang makita ang mahabang kutsilyo ng island nation na ito, tila may naisip si Yvonne Xavier. Narinig ko na ang Shindan sect ay may demonyong espada na ipinasa mula sa panahon ng naglalaban ng estado ng islang bansa. Ito ay tinatawag na Onikiri sword. Ito dapat. Ang espadang Onikiri daw na ito ay makakakita ng dugo kapag nabunot. At ang bawat may-ari ay isang war ghost sa alamat ng island nation. Ang bawat isa sa kanila ay pumatay ng maraming tao. Onikiri sword. Bahagyang ngumiti si Harvey York. Magandang pangalan. Paggamit ng kutsilyong ganyan para pumatay ng mga multo sa bansa. Pinapayagan ng isla. Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, dahan-daang hinawakan ni Tianfeng Cheng-ichiro ang talam gamit ang kanyang kaliwang hintuturo, at malamig na sinabi, mga tao ng dakilang bansa, napakayabang mo pa rin. Ang talam ng Onikiri ay isang bagay na konektado sa aking isipan. Pugutan lang ito ng ulo ng taong gusto kong patayin. Ngayon kapag lumabas ito sa kaluban, tiyak na puputulan ka. Pagkatapos ng mga salita, marahas na ibinaba ni Tianfeng Cheng-ichiro ang kanyang kanang kamay. Nang marinig ang shua, isang malaking marka ng kutsilyo ang biglang lumitaw sa entablado. Kung titingnan mong mabuti, ang mga marka ng kutsilyo ay napakakinis, walang mga puwang o bitik. Ito ay sapat na upang ipakita na ang Onikiri sword na ito ay hindi lamang matalas, ngunit may kakayahang gumamit ng walang katapusang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa mga kamay ni Tianfeng Cheng-ichiro. Bravo! Nang makita ang eksenang ito, ang ilang mga tao ng Great Country H na nakakalimutan na ang kanilang mga ninuno ay tuwang-tuwa. Kahit na marami na silang karanasan, nabigla pa rin sila sa mga oras na ito. Kung tutuusin, ang lakas na casual na ipinakita ni Tianfeng Cheng-ichiro ay mas nakakatakot pa sa isang Hollywood blockbuster. At hindi nila malamang na makita ang pag-usbong ng Great Country H, kaya inaabangan niya si Tianfeng Cheng-ichiro na mahak si Harvey York hanggang mamatay gamit ang isang kutsilyo. Pagkatapos ng lahat, si Tianfeng Cheng-ichiro ay hindi lamang magagapi sa martial arts, na may hawak na demonyong espada, ngunit ginagamit din ng genetic na teknolohiya ng Estados Unidos upang lumikha ng isang exoskeleton suit. Sa kasong ito, ayaw ni Tianfeng Cheng-ichiro na maging invincible. Harvey York, iba ako sa tatay ko. Ang aking ama ay isang tunay na mandirigma, at ang kanyang ugali ay harapin ang mga tao ng tapat. Lagi niyang tinatreto ang tiyan ng kontrabida na may pusong Mari. Kaya siya inatake at pinatay mo. Hindi alam ni Tianfeng Cheng-ichiro kung baha ang kanyang utak sa oras na ito, at sinimulan niyang hugasan ang sahig para sa kanyang ama. Pero iba ako. Bilang isang bagong henerasyong multo ng digmaan, gagawin ko ang lahat para manalo. Kung nagkakamali ka sa pag-iisip na maaari mong talunin ang aking ama sa isang palihim na pag-atake, at maaari kang maging kalaban ko, kung gayon ang masasabi ko lang na ikaw ay masyadong kumpiyansa.
Ngayon, lumuhad ka sa lupa at nanunumpa na pupunta ka sa libingan ng aking ama at magiging anak sa loob ng 10 taon. Pagkatapos sabihin sa lahat na ang state martial arts, ang Big H ay hindi kasing husay ng martial arts ng island country, at martial arts. Ang Big Country H ay hindi kasing husay ng martial arts ng island country. I can consider not killing you. Sinenyasa ni Harvey York si Yvonne Xavier na lumipat sa isang comer, pagkatapos ay tumingala sa langit, at sinabing, madilim na, no wonder someone starts dreams. Ikaw, patay, mamatay, dahil. Nang makitang hindi pa rin umamin si Harvey York na duwag siya sa oras na ito, minisyon si Tianfeng Cheng-ichiro, hindi nagsasalita ng walang kaparirikan. Sa susunod na sandali, itinaas niya ang talam ng onikiri gamit ang 2 kamay, at hamampas siya pasulong sa paggalaw ng laslas ni Iga. Napakabilis ng paggalaw, halos hindi na makita. Pero hindi na masyadong nagsalita si Harvey York, bahagyang ibinaling niya ang ulo niya sa isang tabi. Ang liwanag ng espada ay kumislap, si Tianfeng Cheng-ichiro ay hindi nakuha mula sa espada, ngunit kung saan nakatayo si Harvey York, mayroong isang malalim na kahon ng kutsilyo. Kung ang kutsilyong ito ay nahulog sa isang tao, tinatayang maaari itong maputol sa kalahati. Nakakakita ng ganoong bilis, ganoong kapangyarihan. Nagulat na naman ang audience. Ito ba ang kapangyarihan ng Shindan War Ghost? Ito ay lampas sa imahinasyon. Nadama ng lahat ng taga-isla na kung gugustuhin ni Tianfeng Cheng-ichiro, madali niyang mapapatay si Harvey York. Maraming mga babaeng nayon sa isla ang nakadama ng pangangati sa pagitan ng mga talampakan ng kanilang mga paa at kanilang mga hinlalaki, at sa sandaling ito ay mahina nilang sinabi, Tianfeng-san. Sel Ichiro-kun. Ang ilan ay pinunit pa ang kanilang salawal, kinuha ito at iwinagayway sa kanilang mga kamay. Malinaw, hanggat handa si Tianfeng Cheng-ichiro, irerekomenda ng mga babaeng ito ang kanilang sarili bilang mga upuan sa upuan ngayong gabi. Nang makita ang lahat ng kababaihan ng island country na labis na nabighani sa kanya, naramdaman na lamang ni Tianfeng Cheng-ichiro na nag-aapoy ang kanyang dugo. Nais niyang patayin kaagad si Harvey York, at pagkatapos ay tamasahin ang pinakamaluwalhating sandali ng kanyang buhay. Sa sumunod na sandali, si Tianfeng Cheng-ichiro, na tamad magsalita ng walang kaparirikan, ay humakbang pasulong, hinawakan ang talam ng onikiri sa kanyang kamay at muling sumugod palabas, at kasabay nito ay muling kumislap ang mahabang kutsilyo. Napakabilis, napakalupit, pambihira, ang lahat ay hindi napigil ang magsaya. Paglalaslas ng hangin. Sa sandaling ito, direktang ginamit ni Tianfeng Cheng-ichiro ang isa sa mga bagong killer move, at sumugod. Ang talam ni Onikin sa kanyang kamay ay nagpaikot-ikot sa hindi mabilang na mga arco sa hangin, at ang mga arco na ito ay agad na bumalat sa buong katawan ni Harvey York, na para bang guguluhin siya ng mga ito. Nang makita ang todo-todo ni Tianfeng Cheng-ichiro, napabuntong hininga si Harvey York, pagkatapos ay humakbang siya pasulong at hamampas ng palad sa harap. Sampal. Bago bumagsak ang liwanag ng espada ni Tianfeng Cheng-ichiro kay Harvey York, sinundan na ng pain ni Harvey York ang tanging kapintasan sa pag-atake ni Tianfeng Cheng-ichiro, at napunta sa unang lugar sa puso ni Tianfeng Cheng-ichiro. Bang! Sa isang malakas na ingay, agad na nahati ang Tianfeng battle armor ni Cheng-ichiro, at ang buong tao ay lumipad palabas.